Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Magandang balita, sa wakas, lalaban na raw ang Pilipinas kapag hinaras uli ng China ayon kay Browner. Yun. Sabi ni AFP Chief of Staff General Browner, kasi yung nangyari nung nakaraan, ano bang ginawa ng AFP doon sa ginawa sa atin ng China? Hindi man lang tayo ng laban. Hinayaan yung mga Chino na umakyat doon sa ating rubber boats, kinuha yung mga baril natin, kinuha yung mga cellphones, ginamitan tayo ng palakol, itak, bladed weapons, and yet wala tayong nakitang pagpalag ng ating mga sundalong Pilipino. Ano ba yun? Hindi naman sa sinasabihan nating duwag ang ating mga kababayan. Pero alam talaga natin, ang policy kasi nila, huwag haharapin ang atake ng China para hindi magsimula ng gulo. Pero hindi pwede yung ganun. Dapat may self-defense man lang. Ibig sabihin ng self-defense, hindi naman galing sa iyo yung aggression. Hindi kayong nagpasimula. Kung gumamit sila ng halimbawa kutsilyo, gamitin mo rin sila ng katapat. Pwedeng kutsilyo or pwedeng pwersa rin. Pwersa rin ang gamitin mo kasi ginagamitan ka na ng pwersa eh. O ngayon, finally, sa wakas, salamat at natauhan ng AFP. Hindi naman tayo nag-aangad ng gyera. Pero hindi pwede yung gagawin tayo ng ganon. Kasi kitang-kita mo talaga yung kawawa yung ating sundalong Pilipino. Naputulan pa ng daliri. Kaya nga nung nagsabi si Lucas Bersamin, ang mismong executive secretary, na aksidente lang yun at misunderstanding, nag-init din tayo doon. Di ba? Ano ba to? Bakit ganito? Tapos nung nagsabi naman itong si Browner, sisingilin na lang natin sila sa damage. Ganun lang yung gagawin nyo? Hihilingin nyo lang na bayaran yung damage sa atin? Ganun lang yon. Tayo, pag may nakikita tayong mali, pinupuna natin. O at least, finally, pinakinggan ang ating puna. O yun, natauhan na ngayon si Browner. O ngayon, saludo na ako. Tama yung sinasabi mo, Browner. Ganyan na yung gawin. Di ba? Ang sabi ni Browner, hindi na uli. Kapag hinaras pa uli tayo ng China, ginawa uli nila yon, gumamit sila ng itak, kutsilyo, gagamit din tayo ng itak at kutsilyo. Kapag sinaktan tayo, lalaban tayo, papalag tayo. O, di ba? Yan yun. Hindi tayo ng gagatong. Pero hindi rin tayo papayag na ginaganon tayo ng China. Hindi tayo ang nagpapasimula ng gulo. Pero kung anong ginagawa nila sa atin, yan din ang gagawin natin sa kanila. O di ba? Kaya natutuwa ako na yung mga komentaryo ko nung karaang mga araw tungkol sa issue na yan, at least ngayon, hindi na ito komentaryo ng puna sa kanila. Ito'y kung sang-ayon, tama yan. Kung tama, tama. Kung maganda, pupurihin. Kung mali, pupunahin. Ganun po tayo. Hindi na raw hahayaang mangyari ng Armed Forces of the Philippines sa mga susunod na resupply mission. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, papalag na ang mga sundalong Pilipino kapag hinara sila ng China Coast Guard. Yung sinabi kong lalaban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin hahayaan na basta na lang ibuli tayo ng ganon, no? Mahigit 2 linggo matapos ang insidente sa BRP Sierra Madre, nagtungo ngayong araw sa Camp Aguinaldo si Pangulong Bongbong Marcos para pangunahan ang command conference ng AFP, kung saan tinulo niya ang pinakamatataas na opisyal ng militar. Dito inilatag ng AFP kay PBBM ang mga susunod na hakbang sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Tumanggi si Browner ng detalye ang kanilang mga plano tungkol sa mga susunod na RORE mission. Pero kabilang daw sa mga binigyan din nila ang rules of engagement o kung paano tutugon ang mga sundalo kapag hinaras ulit sila ng China. We will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo, no? Hindi po yung lalabis. Ayon naman sa AFP, hindi pwedeng palampasin at kalimutan na lang ang mga nangyari nitong nagdaang resupply mission. Gumawa na raw sila ng mga hakbang para habulin ng China sa mga illegal na ginawa nito. Sabi ni Browner na iparating na sa China ang apel nila na maibalik na ang mga ninakaw na armas. Sinisingal din nila ng 60 million pesos na danyos sa China sa paninira nila sa mga gamit at bangka.
pati na ang ginastos sa pagpapagamot at opera kay Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng daliri sa pangharas ng China Coast Guard. Ayan yung sinabi ko, hindi ko gawa-gawa lang yun. Oh. So finally, sa wakas, kaya natutuwa naman ako. Kasi sabi ni Browner nung una, parang ang gagawin natin, hihingin lang natin na ibalik yung mga ninakaw na mga armas natin o yung mga kinuhang armas daw natin. Tumingi daw tayo ng damage. Sabi ko, ganun lang yun? Ganun lang yun? Di ba? Hindi pwede yun. Pangalawa, dapat lumaban tayo dun mali hindi na pwede yung ganon na masyado na tayong, hindi tayo pumapalagman lang kahit ginagawa na tayo ng puwersa. Pwede namang gamitan yun ang self-defense Di ba? Self-defense, pwede yun. Sila ang nagpasimula ng aggression Sila ang nagpasimula ng gulo. So pwede doon ang self-defense. O ngayon, yan na yung linya ni Browner. Sabi niya, sa susunod, hindi na kami papayag na ganon. Finally, sa wakas. In terms of territorial defense, we presented to the President our updated plan for our territorial defense Bantay Kalayaan. Nakita niya na very holistic yung ating approach. Hindi lang po kasi tayo nakatingin sa labas ng ating bansa, pero nakatingin din po tayo sa loob. No? Meaning, when we talk about territorial defense, we are not just doing external defense, looking outward, but we are also looking inward and addressing the United Front works ng ibang bansa na gustong impluwensyahan yung ating iba't ibang mga sektor ng society natin. We have presented to our President several options that the Armed Forces of the Philippines will be doing, not just in terms of performing our RORE operations, but including the other operations in the West Philippine Sea. Wala pa ho kaming nakikita na report to this effect na merong 25 targets. A missile attack is a possibility. Yun nga po, may report na nga na may 25 na targets dito. That is why we are also preparing for those. Ang isa pong pwede natin gawin is we harden our facilities. We protect our facilities from possible missile attacks. Hindi lamang po, may mga iba't ibang mga technologies tayo ngayon that exists in order for us to protect ourselves from those kinds of attacks. These are the realities that we have to face. Hindi lang po itong mga missile attacks, even drone attacks. Magkakaroon po ng meeting yung ating mga opisyal ng ating bansa at yung Japan. And we are hoping that during that meeting, the RAA or the Reciprocal Access Agreement will be signed. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.